So, mga igsoon, sa kaninyo ako mga kaigsoon ng Katoliko nga nagpasanad pa, lagi na sa mga kasulatan na ang tao doon natin tayo limit. Kami mga Katoliko defender, itrain yung sa atong mga kaparian at makatabang sa mga pari kay gamay na sila na malikon ang atong mga kaigsuonan o makibalo sila na ang tao lawas at kagat. Tao man mamatay ang tao ang iyang lawas ilubog sa yuta at ando na siya yung naon na problema kung buwa siya magkano kung ang iyang kalamo at ubang ng sampo. Kaya dito sa hukom, limawa na sa tao na impirno ba siya, mapurgatorio o malangit. Pero kung mapurgatorio, no problem, kaya according sa malang kasulatan, malangit mangyapon siya. So din yung mga iso na kung masahon, ano masahon ko din sa inyong balay, kahit kanino ba mga Katoliko may ramumasa sa sa lasto, pero pulong sa Ginoo, huwag masarasa. Hindi kamatay ang luhod, huwag ang Biblia, pero sa buhit pa, hindi pa sa lasto, huwag ikulit-kulitan. O nang maiguhin o mga Katoliko, aniro na musipan na upang lino upang bagyo. So, ipaya din is walang kasulatan mga igsoon sa Genesis 6:3. Tingnan din eh. Unya ang Ginoo mingon. Dili ko tugutan ang tao nga mabuhi anto sa kantoran kay tao lamang siya. So kadaron kotong ragayon sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. Tingnan ang ibayan sa walang kasulatan mga igsoon na ang atong kinabuhi din sa libutan 120 ragayon kotong. Huwag masabot, lagi tayo nga bubiyata din eh. Pero tungkol sa nagalisod natong gaitang, nakabright ang tao, pero asya kapantay na nakabubo ang iyang kinabuhi. O ibayang na nadaan sa walang kasulatan sa itong Ginoo, na tungkol sa nagalisod natong gaitang, ang atong edad na lang sa 70 ngadto sa 80. Unang namay mo sobra 70 pero tagsana o 80 pero tagsana. O ibayang na sa walang kasulatan mga igsoon, ato na mabaha dinhi sa Salmo 90:10 gingon din eh. Kapituan katuig lamang ngayon, 70 ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kung likon kami. Pagpulos lamang kagulanan o kasabot ang among makuha, unya matapos kini o kami mahanaw. So instead na 180, 120 nga itong kinabuhi, ana lang sa 70 nga ito sa 80. Ano man? Ang kalisod na itong kaibigan, ang atong magkaon karon na kay chemicals, sikat kayo ta kay kaon ta manok, kaon ta baboy, pero ka manok, ang chemicals dito, gisulod din mo sa itong lapas. Ang uman, kung tagtagsa na rin taon, bukaon o litson, halos linaw sapon, litson ko natulon, ng kiyang dayon. After pila kaadlaw, babay sa kalibutan. Dakan siya kwarta, nalimuha siya na malipayos kalibutan. Pinuha siya makunaw na makasunod sa gikalihan sa Diyos ang iyang kalat. O kung may dagang sayo, dagang tao karon ang kasayo. Ang iya lang yunahuna na malipayon sa kalibutan. Pinuha din siya magunahuna na magkangkon o kinabuhin walay katapusan. Pinipin mga isuna, kinabuhin walay katapusan. Mamatay ka din sa kalibutan. Kung kumatubang tagukong, ini kumana to o biya din sa kalibutan. At basahan ang gingon ni San Pablo sa 2 Corintos 5:6. Bumasa gid mi ako og Bible mga igsoon pero nakamo nga naminaw maka-relate ko nga uy na man ilas Bible no. Kaya lagi dakan kayo sa tuwa karon bumasa na Biblia akong nanay problema. Ang uban bali-bali mo no tanaw ang text sa lasto murag city. Murag ugdos. Murag utso, sinintoin. Pero sa Biblia, wagin ka bali-bali, takilin-takilin. So, gingon din yung mga igsoon sa 2 Corintos 5:10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Muatubang kita mga igsoon. O kini nga itong pagatubang sa Ginoo pagbiya dinhi sa kalibutan mo ni ang una natong kamatayon. Atong basahon ang Hebro 9:27. Nga atong pagbiya sa kalibutan mao ni ang unang kamatayon. Kay doon natay ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno. Ato nang isunod og basa. Gingon din Hebro 9:27.
ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So sa atong pagbiya dinhi mo nang kamatayon nato una ug ang atong pagkatambok sa impierno kung simba ko maimpierno ta mao nang ikaduha natong kamatayon. Ato basahon ang gipadayag 20:14. Gingon dinhi. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So mga igsoon, kung mahadlok tang mamatay o naguna-una tang ang atong matay lawas malubong sa hustong paagi sa paglubong, maguna-una unta punta nga ang atong kalag mapahiluna nato dito sa Dios. We always remember nga ang impierno kasakit nga walay katapusan. During sa general judgment, ang atong lawas, ang atong mga kalag, kung nanata sa langit, kung nasa impierno, nasa purgatorio, mubalik na sa atong lawas, aron mo witness sa general judgment. O kung maimpierno ka, magtiyabaw na ka, kaina naman kay lawas, mubati naman kay kainin. So atong basahon una mga igsoon na sa general judgment, ang tanang patay, mubalik sa ilang lawas. San Juan 5, 38, 39, gingon din eh. O ang ay 27, 28, sorry. O ayaw ka mo, sorry. Ayaw ka mo kay bulong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog o manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan mabanhaw ang mga daotan o binuhatan mabanhaw. Apan sorry. Kadtong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon o kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. So ang mga daotan o kinabuhi, daotang tao, ubalik yapon silang lawas pero silutan. Tungod yan ang mga isuon, magantos na ta sa impierno nga magtiyabaw. Atong masahon mga isuon, ang San Mateo 13:42. Kami, matingala mo nga, na-memorize na namo ni, kay sige magpumigbasa. Para sa anang mga tigpatad o lasto, memorize na po nilang anggol, kay sige pugbasa sa tip sa lasto. So, gingon din eh, San Mateo 13:42. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang mga ngipon. Muna'y tanaw na itong mga igsoon. Nasabtang buhi pa ta, dili gyud ta magpasagad sa atong kaluwasan. I-process ginato atong kaluwasan. Aron dili ta intaw may tumpawak sa kalayo sa impierno, din magtiyabaw ta hangtod sa kanturan. Na kung malangit ta mga igsoon, makakita na ta sa Dios nga nagbuhat nato. Imagine, ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta, makita na nato siya harap-harap. Makita na nato si Santa Maria. Makita na nato na si St. James nga inyong patron. Tanan kung malangit ta. Pero kung maimpierno ta, wa kay makita. Kay ang impierno, ang silot niya, wa kay makitang Dios, wa kay makitang balaan, demonyo ray makita. Unay atong likayan. Una mga igsoon kami, naghago mi. Kay luhoy kaayo ang kalag kung maimpierno. Naghago mi og sangyaw aron maibawan ang kabaturan o mawala sa panguna-una sa tao nga why reliyon nga makaluwas. That is satanic. Ang word makaluwas lahi na sa word manluluwas. Walay laing manluluwas, only our Lord Jesus. Pero ang iyang gitukod nga simbahan makaluwas. Kay maunay mo bautismo o mubunyag sa tao. Kay gingon sa Ginoo sa Ebanghelyo ni San Juan nga dili makasulod sa langit ang wala matao pag-usab nga mao ang nabunyagan. Gingon din eh. San Juan 3:3 nga to sa 5. Si Jesus bituwag, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Dios kung gawas kon siya matao pag-usab. Unsa man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na. Nangutana si Nicodemo. So diri siguro ko no, ay natalikdan man ako sila. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, lawas ko na tao siya pinagi sa tubig o sa espiritu. So walay makasulod sa langit mga igsoon kung walay bunyag. Now ang question, nasa man ka magpabunyag? Sa gobyerno, sa negosyante o sa simbahan?
sa simbahan. So pinagi sa simbahan, nakangkot kag bunyag. Pinagi sa bunyag, makasulod ka sa kingarian sa langit. So ang simbahan makaluwas. Muna'y atong bantayan mga igsoon, dili lang siya manluluwas. Muna'y careful ta. Kay grabe na kairong mga diversion ng mga istorya aron malahi sa kamatuoran ng simbahan. Now mga igsoon, pila edad doon sa kalibutan nga itong gituohan? 2026 ang question. Nakabalo ba tatanan? Asa na gibase? Ikaw na ta, maayo lang kahit mo pakli sa kalendaryo. Pero asa gikan ang 2026? Mga igsoon na lang sa wala kabalo ang 2026, edad na ni Lord Jesus. That is why gitawag na sa Latin og Anno Domini, sa English Year of the Lord. So kung wala si Lord Jesus magpakatao, walay 2026. Kaya ang counting of age before Christ is from the top down to the bottom. Pagkatao ni Lord Jesus, nausog na ang pag-iyap nga gikan sa taas padung sa ubos. Pag-edad ni Lord Jesus og 1 year start na pod ang nagsugod na ang 2026. Now, si Lord Jesus mga igsoon, Diyos siya nga nagpakatao. Mianis kalibutan aron pagluwas sa tao, pinagi siyang kamatayon dito sa cross. O sa pag-edad niya 30, gitukod niya ang Christian religion. Ato basahon ang San Lucas 3:23. Para makakuan yun mo. Nga basa po mo Bible, ini namoy Bible sa inyo. Pulong biya ni sa Ginoo. Ini kamatay na to, watay basa-basa Biblia mo yun ang Ginoo. Basa kag Biblia dito. Sister, sa wag yun, Lord. Listahan na sa utang, may gisigihan na kung tanaw, Lord. Ha! Saon man ni ron. So, unsay gingon din si Lord Jesus ba? Nagsugod na siyang tudlo o nagtukod ng simbahan o reliyon sa nagedad siyang 23. Ato basahon ang San Lucas 3:23. 23. Mga 30 na ang katuig ang edad ni Jesus sa diyang nagsugod siya sa iyang buluhaton. Naila siyang anak ni Jose, anak ni Eli. So nagsugod si Lord Jesus Christ og tudlo sa Christian religion, nag-edad siya 30. Og dinhi mga igsoon kay namatay man siya sa nag-edad siya og 33. That is why ang mga istorya o ang simbahan miingon na natukod ni Lord Jesus ang Christian religion sa nag-edad siya 30 ngadto 33. Ato basahan ang San Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, o bisan dani ang kamatayon, dili gayud makabuntok nini. So gitukod ni Lord Jesus ang simbahan. Naon sa man ang simbahan? Ngayang gitukod, structure o building man na? No. Kay ang word nga simbahan diha, kung ato nang ibalik sa original, ang pulong diha, ecclesia. Ecclesia meaning the people called out by God. Nga sa English, church, o ang church sa English, duha kahubad sa Binisaya, either walay alapuanan or katawhan. So gitukod ni Lord Jesus ang Christian religion sa nag-edad siya 30. So pila edad 30 katus 33, ipresyo na to nga 33. 2026 man taron. So 2026 minus 33, pila na katuig ang Christian religion? Naana sa 1993 katuig ang Christian religion. Pag-edad sa Christian religion o 50 gisugdan na nila sulat ang pulong sa Dios nga mo ang New Testament. Pag-edad sa kalibutan og 107 gitawag na sa mga Kristiyanos ang ilang reliyon og Katolikos. A Greek word meaning Katolikos or Kataholos. Pag-edad sa kalibutan og 180, history man ko, basa man mig history and also sa libro sa simbahan. Pag-edad sa kalibutan og 180, gipaila na sa Christian religion ang ilang ngalan, Sanctam Ecclesiam Catholicam, sa English Holy Catholic Church. Imagine 180. Pag-edad sa kalibutan og 325, nakalingkawas na sa pagpanglutos ang mga Christians, gipaila na nila ang Christian religion nga inonam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Nga sa English pa, the One Holy Catholic and Apostolic Church. Unsa tuig ka? 325. Pagkagad sa mga katuigan, diretso ta sa 1228
ang Biblia nabahin na sa pagdagan sa mga katuigan, pag-abot sa tuig 382, ang Biblia, ang pulong sa Dios nasulat na sa papel. Kaya before Christ, wala pa yung papel. Ang gisulatan, parchment, panit sa hayop, papyrus, panit sa kahoy. Pag-abot sa papel kay China may naka-invento sa papel, miabot sa Israel, pagka 382, gibali na sa papel ang pulong sa Dios mao nang naanay usa ka libro nga gihinganlan sa simbahang Katoliko o Biblia. Ang Word Bible di na mabasa dinhi sa sulod, naara na sa cover. Ang nagngalan aning Bible si Saint John Chrysostom. Ang nag-translate ana into Latin kay Hebrew man ang original o Griego, mao ang pare nga si Saint Jerome. Usa ka manggitan nga pare. Ang Santo Papa na ng panahon na si Pope Damaso, ika-37 nga pangulo sa Christian religion. Pag-abot sa tuig 1228, gibahin na sa kapitulo ang Biblia, na chapter. Pag-abot sa tuig 1527, gibahin na po into verses. That is why ang Bible na chapter and verses. Pag-abot sa 1517, bumalik ko, 1517, ang pare sa Germany na si Martin Luther mihawa sa simbang Katoliko kay natintal siya sa babae. Mihangyo siya sa Santo Papa nga po magminyo na lang may mga pare kay di mangyapon di man may kalikay matintal mangyapon may anang paa nga puti. Kay paa nga puti mao gini makapildi sa mga pare. Ona, wa man musugot ang Santo Papa, mihawa siya. Og nagtukod siya grupo gitawag niya Lutheran Church. Ini na mga igsoon, may bawa ninyo nganong dunay ni protesta sa simbang Katoliko. Pagka 1521, lain na sa Katoliko, mihawa sa England na si Nicholas Thorpe. Tukod siya sikta, gingalan niya Anabaptist. Pagka 1536, nanasayahan sa England, makikibor siya asawa, di man musugot ang simbahan, mihawa siya, tukod po siya grupo, yung gingalan og Anglican Church. Pagka 1516 na nasay pari natintal sa babae, mihawa po siya sa simbahan nga mao si John Knox, tukod po siya bundok yang ginganlan og Presbyterian Church. Presbyterian Church ha, kasi nga na dire. Wa man ta mag-condemn sa ila, ato lang giklaro nga dili sila ang tinuod. Di po ta mo judge nila nga dili sila maluwas kay only God knows. Pero magkaingon ta nga mali sila kay nagprotesta man sila. Ang matas ko balik, 1528, tungod kay si Martin Luther, sige atak sa simbang Katoliko, gihinganlan siya sa simbahan o Protestant. So dito natao ang word Protestant, 1528. Pagka 1609, nasay mihawa sa grupo ni Martin Luther, nagtukod o grupo gitawag ng Baptist, ang maong tao mo si John Smith. Pagka 1736, nasay Katoliko dito sa England, mihawa, nagtukod o grupo gitawag niya o Methodist, ang maong tao si John Wesley. Pagabot sa 1820, nasay taga-Amerika nagtukod o grupo gitawag niya o The Church of Christ of the Latter-day Saints, nga nailan sa pagtawag og Mormons. Ang maong tao mao si Joseph Smith. Pagka 1830, nanay unang Christian na mingon na Sabado ang igsisimba. Ang maong tao mao si William Miller. Sakop niya si Ellen G. White na mao'y tag-iya, founder sa Seventh-day Adventist. Pagka 1844, nagtagna si William Miller na mubalik ang Ginoo, aman mubalik mo nang nabungkag ang iyang grupo, gilipive ni Ellen G. White, gitawag niya sa Baptist. Pagka 1863, giusap niya ang ngalan, gihimo niya ang Seventh-day Adventist. Pagka 1870, mitunga ang bundok nga karon gitawag og Saksi ni Jehovah nga sa sinugdan ang ngalan Bible Student Movement. Pagka 1914 gilisan niya ngalan gihimo niya International Bible Student Association, IBSA. Pagka 1931 namatay na siya, gipulihan siya ni Franklin Rutherford, usa ka judge sa Amerika, gilisan ang ilang grupo og ngalan gihimo ng Jehovah's Witnesses. Aliko. Pagka 1888, mitunga ang Christian Missionary Alliance sa Amerika, ang tinukod ni Albert Benjamin Simpson. Pagka 1898, mitunga na sa Amerika ang bundok na Church of Nazarene na tinukod ni Thomas Blise. Pagka 1900, mitunga sa Amerika ang bundok na United Pentecostal Church na tinukod ni Charles Fox Parham. Ang Saksi ni Jehovah, tinukod ni Charles T. Russell. Pagka 1902, first time in the Philippines, pare nga Tagalog biyawa sa simbang Katoliko, tukod o grupo, gihinganlan niya o
Independent Catholic Church. Ang PICC, Philippine Independent Catholic Church, ang maong tao mo si Gregorio Aglipay. Pagka 1914, duha ang nakatukod na bidagko karon. Ang isa sa Theodorus Enbel, nagtukod o ani Assemblies of God, o ang si Felix Manalo nagtukod og pundok ingatan niya Iglesia ni Cristo. Pagka 1920 doon ay miyawa sa pundok ni Gregorio Aglipay nga mao si Luis Fabricar ug ang iyang grupo gitawag niya Rizalian, ug ang Rizalian si Dr. Jose Rizal ang ilang Dios. Alang nila si Dr. Jose Rizal buhi pa naron sa Banahaw kanang sa Luzon. Ang mambaho sa Kamigin na ano? Panahaw. Kalimot ko, sorry. Pag-abot sa tuig 1924, ito nga sa Amerika ang pondo at tinukod ni Jaime McPherson nga gitawag og Foursquare Gospel Church. Pagka 1936, mga dagko lang ni nga sikta mga igsoon. Pagka 1936, miboto sa Manila ang pinakataas og ngalan sa tanang pondo karon sa tibuok kalibutan. Ang kanhi pasakuban ni Soriano. Ang Iglesia sa Dios kay Cristo Jesus ang haligi at suway ng katotohanan sa bansang Pilipinas nga tinukod ni Tomas Nicolas Perez. Pagka 1948, duha ang natukod sa Manila ang usa UCCP nga tinukod ni Enrique Sobrepina, United Church of Christ in the Philippines. Ang ikaduha ang Grace Gospel Church nga tinukod ni Juliatan. Pagka 1965, miboto first time in Mindanao dito sa Dinagat Island, Surigao, ang pundok nga PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association. O pagka 72 to. Pagka 1965 dito, pagka 1972, miboto sa Panabo City ang pundok nga One Way Outreach International Church na tinukod sa taga-Panabo nga si Benjamin Gaetano. Pagka 1972, miboto 1975, miboto sa Manila ang Jesus Miracle Crusade na tinukod ni Willie Almeida. Pagka 1977, si Soriano, Eli Soriano, mihawa sa pundok katas ugalan itukod og grupo member of Church of God International, MCGI. Then pagka 1978, tukod si Eddie Villanueva, gitawag niya o Jesus is Lord. Pagka 1983, miboto sa Brazil, kaning kusog na kadani karon sa mga batanon. Ang 1967, natukod sa China, ang Born Again Christian, kadagang Katoliko ang nabautismoan. It was 2010, Davao City, nabidyoan, dahan kayo. Born Again Christian na tinukod ni Peter Siyong Si, nga usa ka insect. Then pagka 1983, may boto sa Brazil, ang daghang pong estudyante nakuha ang G12, the Government of 12. Kay amigo nila, ang usa nila kamimbro, mga amigo og 12 ka Katolikong estudyante, ilang librehon makaunon, pero dadon sa ilang pastor. Pagka 1984-85, in Davao City, I am the Son of God. Kabalo naman mo kinsa na. Kanon mga igsoon, gituuhan na doon na 60,000 kapundok sa tibuok kalibutan. Usa lang ang kontra, simbahang Katolikura. That is why, di biyan ay pagpasipala, pero naigamay joke. That is why, kung maminaw ta sa saksi, pagtuong Katoliko giatake. Maminaw ta sa Sabadista, pagtuong Katoliko gitira. Maminaw ta ni Pastor Kibuloy, pagtuong Katoliko makaluluoy. Maminaw ta sa Pentecostal, pagtuong Katoliko gifatal. Maminaw ta sa dating daan, pagtuong Katoliko gipanamas-namasan. Maminaw ta sa Foursquare, pagtuong Katoliko gimasakir. Katoliko lang ang ilang itabangan. Kay gibas kay ang Ginoo nagpahayag man sa Balang Kasulatan na ang iyang katawhan nga mao ang simbang Katoliko bahin-bahinon dinhi sa kalibutan. Ato basahon ang Roma 16:17. Munang kami mga igsoon ni amin din aron maliguhon mo sa inyong pagka-Kristiyanos o sa inyong pagka-Katoliko. Because Christian is Catholic, Catholic is Christian. Wa pa magpasipala nila, pero ato lang iklaro ang kabatuoran. Unsay gingon ni Lord Jesus pinagi ni St. Paul, ang iyon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo ni atong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo ug mosupak sa pagtulunan na inyong nadawat.
Unsa nang simbahan na karon nagibahin-bahin? Katoliko ra. Pero kita mga Katoliko, kita ang tinuod nga Christian religion. I'm sorry kung nainan Catholics ha. Ang tinuod nga Christian religion, maura gyud ang simbang Katoliko. Ngano man, mauna ang ipanguluhan ni San Pedro. Si Pope Leo XIV, ika-267 na nga Pangulo sa Christian religion. Ang number 1 diha si St. Peter. Way bugto nga kutay ang pagsunod-sunod sa mga Santo Papa. That is why sa history and even mga Protestant history, ang Christian religion wagi lain mao ang Catholic Church. So, ayaw ninyo tanawa ang ato makaigsunan nga nagpakasala aron inyong basihan nga muawa ko Katoliko kay daghang palahubog, daghang kawatan, daghang tulisan. Ayaw ninyo na basihi kay kung mao na atong basihan mang-awat ta tanan. Ngano man sa apostoles na Judas. So, kung unsay binuhatan sa atong mga igsuon, ayaw idamay ang iyang reliyon kay wa siya suguwa sa mga kaparian. Hindi ko magmisa sa pare, mo ng pare, mga igsoon, tapos ng misa, panglakaw ka mo, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Di man mo ng pare, tapos ng misa, panglakaw ka mo, kutob sa inyong makitaan, kawata. Di man mo ng pare, anak. So, kung makasala ang Katoliko, siya mo isawaya, ayaw ang iyang reliyon, kay wa siya suguha. Kay mo man ay katanungan sa uban, mo na, mo awa ko Katoliko, dagang Katoliko malahubog, dagang Katoliko kawatan. Yung saon naman ang Katoliko mo, simba Katoliko mo man ang gitukod sa Ginoo. Imo lang ibaylo ang nakasala nga membro. Muna ibantayan nato mga igsoon. Muna kami inyong mga igsoon ng mga Katoliko nga nasa grupo sa Catholic Faith Defender, maghago mi, market preaching mi, magmisyon mi sa patay, aron lang mo nga mo mga kaigsunan, malig-on sa inyong pagtuo, o aron bisan unsay may tabo, di mo mubiya sa simbang Katoliko. Kung dunay pare nga nakasala, ayaw basihi nga muawa na ka sa simbahan, kay iyan ang tulubagon ang iyang sala. Ayaw idamay ang imong kaluwasan. So mo na mga igsoon, no, nga kung naamoy wala masabti sa mga pagtulunan sa atong simbahan, pangutana mo sa mga kaparian o dili sa safety. Nya, amo pong i-appeal din mga igsoon ang mga totoo. Ayaw mo anang mga totoo. Anang uban, dili mo gulay o kamungay, kay mahurot daw o kamatay. Gamanan ba din ng kamungay? Kamakamakan na mga din nato na, mahadlo ka na. Ang uban, dili mo gulay o kalabasa, kay makatay-katay ang patay. Apa din ay kahom ng sakbot, kanom. So, ayaw mo ana. Ang uban mo suong. Ang uban kung maglubong, dili na ibalik sa agyanan. Kung asa agi pagpadlong sa simbahan, di na ibalik. Yang simenteryo doon na kayo, pero dito may agi dili 2 kilometros anong mupunta simenteryo. Kay mubalik daw ang patay. Nihilak mga din ta pagkamatay. Mag-uulay noon tag mubalik. Sa ko ni ubang Katoliko nga bisag unsa na may una-unaon. Pagkamatay piting dangoy-ngoy. Nya. Ug mubalik mahadlok. Pagkaway nung kanila gyud taksa na mo simba, unang way nakatunan, paminaw lang mo na giingon mga igsoon sa jok-jok nga magsigil lang paminaw anang matudila, unang nahulog sa dili angay. Unang mga igsoon ko mga Katoliko, naagi na sa balang kasulatan ha, nga ang dili mo tuo sa pare itambog yun sa impierno. Pero tingil-ngigan pero wag tayo may mo, Ginoo may nagsultian Inumduman ginato ni mga igsoon, kung doon ay pari nga makasala, ayaw yun mo pagbuhi o mga bad words nga manamas-tamas mo sa iyang pagkatao. Kay parehas na kang makasala. Akong basahon mga igsoon nga miingon yun ang Ginoo nga kadtong dili mo tuo sa pare atya. Kinsa may di mo tuo pare dia kay sugda na nato ni. Na maginis Bible. Kami masipte bansay mangyud sa simbahan pagtuon pa-school theology sige awha ka magbasag Biblia kay ko din kinahanglan nga dili 17:12 dala
17:12. Kinsa kadtong dili mutuman sa maghuhukom o sa pare nga atoa didto, kinahanglan patyon kanang tawhana. Di sabay dibuto dia, sugdan na to eh, Biblia ba eh. Pero unsay gipasabot ani mga igsoon, kuwari ta sa New Testament, nga ang dili mo to sa pare itambog sa impierno. Kaya ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon. Ato basahon ang gipadayag. Balikan nato ang gipadayag 20:14. Ingon din eh. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo, kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ni ang gipasabot nga igsoon nga pati ang di mo to pare or itambog sa impierno. Ano man? Mga igsoon alang sa inyong mga kaigsoonan akong Katoliko nga wala pa masayon. Ang atong simbahang Katoliko o ang Christian religion nga tinuod mao ni ang kingdom of God on earth. I repeat. Ang simbahan o Christian religion o simbahang Katoliko mao ni ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Pero ngayahaya na to, walang takasabot yang uban nagabusar. Ingon din sa 2 Corinto 5:6. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Regarding of faith and moral, ang pare mo'y maghari sa kalibutan. This is very biblical. Mga igsoon kami, ako gihurot ginamo o ako gihurot na ko basa ning Bible, gihurot ginako ni. Kaya na-challenge ko sa una, ano ba nga ang simbang Katoliko giatak man sa gisaway man sa ubang sikta? Na-challenge ko, bata pa ko. Unang gihurot ko ning basa. Aron lang yung ko makasabot, what is Catholic Church? And also, ipalit ko computer, aron makasearch ko sa history. Kay sige, sulod ko library, kapoy naman, palit ko computer, kaya uploaded naman dito ang mga history. Dito, nasabtan ginako nga ang Christian religion is no other than the Roman Catholic Church. Mao lang na ang dunay gahom nga mo bautismo. Bautismo kinatsila na sa English baptism, sa Binisaya bunya. Mao lang na ang dunay gahom. So, ang simbahan mao ni ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Og tungod kay gingharian sa Dios, ang dili mo tuo sa pare itambog yun sa impierno. Ano man? Kay si Lord Jesus mao ang pangulong pare sa Christian religion. Ato basahon ang Hebro 3:1. Giingon din ni mga igsoon. Munang kamo mga igsoon, basa kanang dili tigbasa og Bible, basa pud mo Bible. Paninglan mo sa Ginoo, ini balik sa Ginoo, paninglan kita. Giingon din ni. Busa mga igsoon kong Kristohanon, nga gitawag usab sa Dios tanawa si Jesus ang apostol og pangulong pare sa pagtuo nga atong liuptan. Si Lord Jesus Christ mao ang high priest sa Christian religion. That is why ang dili mo tuos pare itambog sa impierno. Mauna mga igsoon. Muna kamo kita man ang tinuod nga Christian religion, makinabuhit ang matarong, makinabuhit ang malaan. Kay dili gyud kasulod sa langit ang dili makinabuhing malaan. Ato basahon ang Hebro 12:14. Kung atong pagkinabuhi kalibutanon, impierno lang ang ato ang sangkuan. Gingon din yung mga igsoon. Hebro 12:14. Munang samtang buhi pa ta, maningkamot kita, magkinabuhing balaan. Paningkamutin ninyo ang pagkinabuhi paningkamutin ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao o pagkinabuhi nga balaan. Kay gawas nini, walay makakita sa Dios. Imagine? Gawas sa pagkinabuhing balaan, dili nato makita ang Dios. Mo lang mga igsoon, makinabuhi kita balaan. Likayan yun nato ang pagpakasala. Karon ang pagpakasala murag ordinaryo na sa ubang Katoliko. Bisag ninyo manguyab. Kay baliwala na nila ang pagkinabuhing balaan. And remember mga igsoon nga dunay gyoy langit, dunay impierno. Katong nagduha-duha, pwede na mo biyahe, pero maklaro ninyo. Joke lang. Naay langit o naay impierno. O gina yun na kami mga safety, makigbisok yun mi. Kay maunay tuyo sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao. Ato basahon ang 1 Timoteo 2:3-4.
Ang tinguha sa Dios nga makasulod tang tanan sa langit. Ngunang kami maningkamot mig tudlo. Number 1, pamilya namo amo ng tudloan. Kay lisod kayo ang amahan malangit, ang asawa at mga anak na impyerno. Lisod. Una maninguha kita mga isod. 1 Timoteo 2:3-4. Maayo kini o makapahimot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamaturan. Mauni ang purpose sa Ginoo nganong naay simbahan. Aron masabwag ang kamaturan ug maluwas ang tanan. Unang kami mga igsoon nagago mi, sawayon mi, usay magsipyat mi, pero nasay lang Ginoo unsay nasa mong kasing-kasing. Ang nasa mong kasing-kasing nga matabangan ang mga kaigsoon ng Katoliko nga huyang pa sa pagtuo. Kay lagi musimba lang og maglinog og magbagyo. Maayo lang kaayo sa mga butang kalibutanon pero sa espirituhanon way nahibawan. Ug mao na ang dapat natong hunaw-hunaon. Asantang buhi pa ta kung akong balikan, kung manguha tag insurance aron mapalubong atong lawas sa ustong paglubong, maniguro ta tagkuha insurance aron mapahilunan nato sa Dios ang atong kalag. Now, how to process our insurance para sa gingharian sa Dios? Number 1, tahura ang Ginoo. Atong basahon mga igsoon ang San Mateo 22, 27, 28 at 37, 38. Kini apit ako mo man, no? Kay basig kay kita usay ra ba bisag bahin sa Ginoo murag mawa ang atong gana. Gingon din ni Lord Jesus aron makasulod ta sa gingharian sa langit. Okay. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod bisulay pagbiti kaniya pinagis pagpangutana. Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Si Jesus bitubag higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong una-una. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isikataw sama sa imong isikao, sama sa imong kaugalingon. Higugma ang Diyos labaw sa tanan, pero unsay number 1 ron sa tao, ang iyahang tawanong panginanglan. Higugma ang imong sikatao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon, pero unsay higugma una ang kaugalingon. Wa na higugma ang sikatao. Makakita labi nagdato, makakita pobre nga sa traffic, makasagin og gamay bisag wala pa sa kiri ang iyang kotse, isog na kayo. So walay higugma. Makrusan gani gamay sa pobre, masuko na, nasaba nagtudo. Kay kasalig, kay dato. Palimot lang ko sa Bible, sa teksto, nga mas lisod ang dato makasulod sa langit kaysa camel. Diri biblical lang ng soon. Kanuan, kung dato manguka, sayon-sayon nun rin mo mga pobre. Kaya ang realidad sa kalibutan, dilig yun na itabo, nga ang pobre, mo'y mudaog-daog sa dato. Ang dato yun, mo'y mudaog-daog sa pobre. O nang giingon sa Ginoo, nga mas lisod ang dato pagsulod sa langit. Huwag mo ingon ang Ginoo, dili makasulod, kung dili lisod lang. Now, so mingon ang Ginoo, igugma ang Diyos labaw sa tanan. Sa unsang pagi, pinagi sa pagsimba. Simbaw na ito mga igsoon. Napa na sa Bible atong basahon. Sorry kayo og ipulan na ng uban ha, pero malipay ra mo po og mga wa natas kalibutan kana ay inyong mga igsoon nga naghago og tudlo. Malipay ra mo po, no? So gingon din sa Salmo 95:6 nga musimba kita mga igsoon, ayaw gid mo pagpasagad. 95:6 Salmo. Dali kamo mangyukmo kita og magsimba, musimba kaniya. Manglood kita tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Simba kita mga igsoon. That is why sa kalendaryo ang Domingo gikoloran og pula. Kapatay mo sa kalendaryo nga ang tanang adlaw Domingo gikoloran og pula. Aron mainumduman nga mo na ang time nga musimba ta sa Ginoo. Mao na mga igsoon. So ayaw ninyo ibaliwala ang color red sa tanang Sunday. Kay kana naghayag nga mo na ang adlaw nga mupaulay ka sa trabaho, o relax ka, dangog ka sa Ginoo ug musimba niya. So mga igsoon, I hope nga sa mubong panahon kaming Ropos Catholic Faith Defender sa St. James nakahatag unta ninyo og gamay nga pagdasik o pagpahinomdom sa angay natong buhaton aron kung mahitabo na nga may sama ta ni Brother Rodrigo
makasulod in taon ta sa kingharian sa atong langitong amahan, diin maangko nato ang kinabuhing walay katapusan. Pag-ingo kinabuhing walay katapusan, wa na kay kamatayon uban sa Ginoo, malipayo na ka, wa na kagutom, way kasakit, pulos na lang kalipay. So din nila may mga igsoon, salamat o sorry sa disturbo, maayo lang may pasensya sa mga waangay, pero kanang waangay makasabot na poon og kita mga matay.